Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Renato Bagani. At ngayong araw, tatalakayin natin ang paksa kung paano makakatulong ang isang kutsarang mustasa sa pagpapababa ng insulin resistance. Ginagawa mo na ba ang lahat ng tama, pero hindi pa rin bumababa ang iyong blood sugar? Binawasan mo na ang carbs, binabantayan ang iyong mga kinakain, naglalakad pagkatapos kumain, ngunit nananatiling mataas ang iyong mga numero, nakakadismaya. At para sa maraming taong may insulin resistance, parang isang talunang laban ito. Sinasabihan kang kumain ng kaunti at kumilos ng higit pa, ngunit walang nagsasalita tungkol sa mas malalalim na mga sanhi o sa mga hindi napapansing paraan na maaring tunay na makatulong. Paano kung sabihin ko sa iyo na isang kutsara lamang sa isang araw ng isang bagay na nasa iyong ref ngayon ay maaaring tahimik na makatulong na mapababa ang insulin resistance sa natural na paraan? Sa video na ito, matutuklasan mo ang nakakagulat na siyensya sa likod ng isang simpleng sangkap na hindi lamang abot kaya at madaling makuha, kundi suportado rin ng mga klinikal na pag-aaral para mabawasan ang pamamaga, mapabuti ang metabolismo ng glucose, at kahit na makatulong na makontrol ang gana kumain. At hindi ito cinnamon, suka, o kung anong kakaibang halamang gamot na hindi mo pa naririnig. Narito ako para maghatid sa iyo ng mga tool na batay sa ebidensya at walang halong kalokohan para sa tunay na pagkontrol ng blood sugar ng walang hype o pambobola. Baguhan ka man sa diagnosis o ilang taon nang nahihirapan, ang channel na ito ang iyong partner sa pagbawi ng iyong kalusugan, isang matalinong hakbang sa bawat pagkakataon. Kaya alamin natin kung bakit ang simpleng kutsarang ito ay tahimik na gumagana sa likuran at kung bakit ito na marahil ang game changer na iyong hinahanap. Isa, pag-unawa sa insulin resistance. Ngayong naipakilala na natin ang himalang kutsara na ito, balikan natin at unawain kung bakit ang insulin resistance ay isang napakahirap at dilubos na nauunawa ang kalaban. At kung bakit ang isang bagay na napakasimple ay maaaring magtaglay ng nakakagulat na kapangyarihan. Ang insulin resistance ay hindi lamang tungkol sa pagkain ng sobrang asukal. Sa katunayan, maraming taong may ganitong kondisyon ay kumakain ng masustansya ngunit wala pa ring nakikitang pag-unlad. Iyon ay dahil mas malalim pa ang insulin resistance. Hindi lang ito tungkol sa carbs, ito ay tungkol sa kung paano tumutugon ang iyong katawan sa insulin. Kapag ang iyong mga selula ay nagiging manhid sa senyales ng insulin, napipilitan ang iyong pancreas na gumawa pa ng mas marami nito, na humahantong sa palaging mataas na antas ng insulin. Sa paglipas ng panahon, nagdudulot ito ng pamamaga, oxidative stress, at lalo pang resistance, isang walang katapusang siklo. Ano ang sanhi ng pagkasirang ito? Isang malaking issue ay ang mahinang fuel flexibility. Ang iyong katawan ay dapat kayang magpalit-palit sa pagitan ng pagsunog ng glucose at taba. Ngunit kapag palaging mataas ang insulin, ang metabolic switch na iyon ay nasisira. Idagdag pa ang dieta na puno ng mga refined na pagkain, palaging stress, kulang sa tulog, at kakulangan sa mahahalagang nutrisyon. At biglang namamaga ang iyong mga selula, bumabagal ang iyong mitochondria, at nagsisimulang tumaas ang blood sugar kahit na tama ang iyong kinakain. Dito na papasok ang isang kutsarang iyon. Maniwala ka man o hindi, ang mustasa, lalo na ang mga dekalidad na uri tulad ng stone ground o Dijon, ay naglalaman ng makapangyarihang natural na compounds
tulad ng allyl isothiocyanate AITC na may anti-inflammatory, antioxidant at insulin sensitizing na epekto. Iminumungkahi ng mga pag-aaral na maaaring makatulong ang AITC na mapabuti ang insulin sensitivity sa pamamagitan ng pagbabawas ng pamamaga at oxidative stress sa cellular level. Tila pinapahusay din nito ang pagkuha ng glucose sa pamamagitan ng paghikayat sa iyong mga selula na tumugon ng mas mahusay sa insulin. Pero hindi lang iyon. Ang mustasa ay naglalaman din ng kaunting selenium, magnesium, at maging omega-3 fatty acids. Lahat ng ito ay sumusuporta sa metabolic health at nagbabawas ng systemic na pamamaga. At huwag nating kalimutan, ang mustasa ay halos walang calorie, walang asukal, at maaaring idagdag sa halos anumang pagkain. Ang mga taong gumagamit ng isang kutsara lamang bawat araw ay nagulat ng mas matatag na enerhiya, mas kaunting sugar crash, at kahit na unti-unting pagbaba ng timbang ng walang gaanong binabago. Hindi ito mahika. Tinutulungan lamang nito ang iyong katawan na gumana sa paraang nararapat. At narito ang magandang bahagi. Hindi ito tungkol sa paghabol sa mga mamahaling supplement o maparusang dieta. Ito ay tungkol sa muling pag-aaral ng nakalimutang karunungan ng pagkain. Ito ay tungkol sa maliliit at sinasadyang mga pagpili na nagbibigay sa iyong katawan ng pagkakataong maghilom at mag-reset. Kapag sinimulan mong makipagtulungan sa iyong biology sa halip na labanan ito, kahit ang pinakamaliit na pagbabago ay maaaring magsimula ng momentum. Marahil sa unang pagkakataon, titigilan mo na ang pagsisi sa iyong sarili at magsisimula kang maniwala na posible talaga ang pag-unlad. Dahil posible ito, kaya bakit hindi natin ito nalaman ng mas maaga? Dahil walang kumikita sa pagsasabi sa iyo na ang isang bagay na kasing simple ng mustasa ay maaaring suportahan ang iyong insulin response. Walang bilyong dolyar na ad campaign sa likod nito. Ngunit ngayon alam mo na. At ang kaalamang iyon ay kapangyarihan, lalo na kapag ginamit mo ito. Ngunit bago mo abutin ang bote, may isang mahalagang tuntunin na kailangan mong malaman dahil hindi lahat ng mustasa ay pare-pareho. Sa susunod na seksyon, ipapakita ko sa iyo kung aling mga uri ang dapat piliin, kung paano gamitin ang mga ito ng epektibo, at isang malaking pagkakamali na ginagawa ng karamihan na maaaring sumira sa mga benepisyo. 2. Ang siyensya sa likod ng mga benepisyo ng mustasa. Ngayong alam mo na kung paano tahimik na ginugulo ng insulin resistance ang balanse ng iyong katawan. Tingnan natin ng mas malapitan kung bakit ang mustasa. Ang simpleng mustasa ay maaaring isa sa mga pinaka-underrated na tool sa iyong metabolic toolkit. Sa unang tingin, isa lamang itong pampalasa. Ngunit sa ilalim ng maasim-asim na lasa nito ay may isang compound na tinatawag na allyl isothiocyanate AITC na matatagpuan sa mga buto ng mustasa. Ang aktibong sangkap na ito ay nakakuha ng atensyon ng mga mananaliksik at may magandang dahilan. Isang pag-aaral na inilathala sa Biochemical and Molecular Toxicology ang nagsiyasat sa mga epekto ng AITC sa mga diabetic na daga at ang mga resulta ay nakakagulat. Ang mga daga na nakatanggap ng AITC ay nagpakita ng malaking pagbuti sa kanilang pagkontrol sa blood sugar, ngunit dito nagiging mas interesante. Nakatulong ang AITC na pataasin ang tinatawag na GLUT2 transporters, mga protina,
sa atay na mahalaga sa pagsipsip ng glucose at pagsenyas sa pancreas na maglabas ng insulin ng maayos. Sa mga taong may insulin resistance, ang prosesong ito ay madalas na sira. Hindi ginagawa ng GLUT2 ang trabaho nito. Kaya naiipon ang asukal sa dugo at ang insulin ay maaaring bumaha sa sistema o simpleng hindi kinikilala ng mga selula. Tinutulungan ng AITC na ayusin ang sirang ugnayan na iyon at hindi ito tumitigil doon. Ang parehong compound na ito ay nagpalakas din sa natural na antioxidant capacity ng katawan, na nangangahulugang nakatulong itong i-neutralize ang mga mapaminsalang free radicals at bawasan ang oxidative stress, isa sa mga pangunahing sanhi ng insulin resistance. Bakit mahalaga iyon? Dahil kapag hindi napigilan ang oxidative stress, sinisira nito ang iyong mga selula, nakakasagabal sa insulin signaling, at humahantong sa talamak na pamamaga. Tumutulong ang AITC na pigilan ang chain reaction na iyon. Mas nakakakumbinsi pa, isang hiwalay na pag-aaral na inilathala sa Cellular and Molecular Medicine ang natuklasan na ang AITC ay may malakas na anti-inflammatory na epekto. Binawasan nito ang pamamaga na dulot ng mga nakalalasong compound tulad ng lipopolysaccharides LPS, nakilala sa pag-trigger ng mga immune response na nagpapalala sa insulin resistance. Hindi lamang pinigilan ng AITC ang pamamaga, nakatulong din itong i-activate ang NRF2, isang master regulator ng sariling antioxidant defenses ng katawan. Ito ay parang pag-on sa internal na sistema ng paglilinis ng iyong katawan upang mabawasan ang cellular stress at suportahan ang paggaling mula sa loob. At huwag nating kalimutan ang epekto ng mustasa sa fuel partitioning, ang kakayahan ng iyong katawan na magpalit sa pagitan ng pagsunog ng asukal at taba. Ang insulin resistance ay ikinukulong ka sa sugar burning mode. Ngunit sa tulong ng AITC, maaaring mabawi ng mga selula ang kanilang kakayahang magsunog ng taba ng mas mahusay. Nangangahulugan iyon ng mas maraming enerhiya, mas kaunting pag-iimbak ng taba, at isang mas malakas at mas nababaluktot na metabolismo sa paglipas ng panahon. Kapag pinagsama-sama mo ang lahat ng ito, malinaw na ang mustasa ay hindi lamang isang pampalasa. Ito ay isang functional na pagkain. Hindi ito narito upang palitan ang gamot o gamutin ang diabetes sa isang gabi. Ngunit maaari nitong suportahan ang mga sistema sa iyong katawan na nahihirapang makasabay. At ginagawa nito ito sa natural, abot kaya, at walang side effects na paraan. Karapatan mong malaman na ang paggaling ay hindi laging kailangang maging komplikado o mahal. Minsan, ang sagot ay nasa iyong ref na pala at kailangan lang ng isang kutsara sa isang araw upang simulan ang pagbabago sa tamang direksyon. Ngunit huwag munang maglagay ng yellow mustard sa lahat ng bagay dahil hindi lahat ng mustasa ay pare-pareho. Susunod, ipapaliwanag ko kung aling mga uri ng mustasa ang nagbibigay ng tunay na benepisyo, anong mga sangkap ang dapat iwasan, at kung paano ito aktwal na gamitin sa iyong pang-araw-araw na gawain para sa maximum na epekto. 3. Epekto ng mustasa sa gana kumain at sensory satisfaction. Tingnan natin ngayon ang isa pang nakakagulat na benepisyo ng isang kutsarang trick na ito. Isa na hindi gaanong konektado sa chemistry ng blood sugar at mas may kinalaman sa isang bagay na pinoproblema nating lahat, ang gana kumain. Kapag meron kang insulin resistance,
Ang gutom ay madalas na nakakalito. Maaring kumain ka ng isang buong pagkain ngunit naghahangad pa rin ng matamis isang oras mamaya. O baka naman palagi kang ngumunguya kahit hindi ka naman pisikal na gutom. Hindi iyan problema sa pagpipigil sa sarili. Iyan ay ang iyong mga hormone, lalo na ang insulin at leptin, na nagpapadala ng magkasalungat na signal sa iyong utak. Ngunit dito pumapasok ang mustasa na may lihim na bentahe na hindi inaasahan ng karamihan. Ang matapang at maanghang na sipa ng mustasa ay mula sa compound na allyl isothiocyanate AITC. Ang parehong compound na tinalakay natin kanina para sa mga anti-inflammatory na benepisyo nito. Ngunit hindi lang mga selula mo ang tinutulungan ng AITC. Ina-activate din nito ang tinatawag na TRPA1 receptor, isang sensor sa iyong katawan na tumutugon sa init, anghang, at iba pang irritants. Isipin ito bilang isang fire alarm para sa iyong nervous system. Kapag na-trigger ang TRPA1, tulad ng kapag kumain ka ng isang bagay na matapang tulad ng mustasa, pinasisigla nito ang isang proseso na kilala bilang diet-induced thermogenesis. Iyan ay isang magarbong paraan ng pagsasabi na nagsisimulang magsunog ng mas maraming enerhiya ang iyong katawan mula lamang sa pagtunaw ng pagkaing iyon. Ito ay parehong epekto na nakukuha mo kapag kumakain ng sili o luya. Ang resulta, isang bahagyang natural na pagtaas sa calorie burn ng walang ginagawang extra. Ngunit ang tunay na mahika ay nasa tinatawag ng mga siyentipiko na sensory satisfaction. Ang malakas na maasim-asim na lasa na iyon ay nagpapadala ng malalakas na signal sa iyong utak na kumain ka ng isang bagay na nakakabusog. Hindi lamang sa usapin ng calories, kundi sa karanasan. Mas mabilis kang nabubusog at mas maliit ang posibilidad na kumain ka ng sobra. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang pinahusay na karanasan sa lasa na ito ay maaaring humantong sa mas mababang pagkonsumo ng pagkain sa mga meal, lalo na pagdating sa mga refined carbs at mga meryendang puno ng asukal. Bakit? Dahil pakiramdam ng iyong utak ay kompleto na ito. Hindi na ito humahabol sa stimulation o kabusugan, at iyan ay napakahalaga para sa pamamahala ng insulin resistance. Dahil sa tuwing binabawasan mo ang iyong pangkalahatang pagkonsumo ng pagkain, lalo na ang mga refined carbs, binabawasan mo ang bigat ng insulin sa iyong katawan. Mas kaunting insulin ay nangangahulugang nakakapahinga ang iyong mga selula. Bumaba ang pamamaga. Nagsisimulang bumalik ang sensitivity. Hindi ito tungkol sa pagpapagutom sa sarili. Ito ay tungkol sa wakas na pakiramdam na sapat na ang iyong nakain para tumigil sa paghabol ng pagkain buong araw. At ang mustasa, sa kabila ng pagiging hindi napapansin, ay gumagawa ng isang bagay na makapangyarihan. Nakakatulong itong i-rewire ang reward system ng iyong utak gamit ang tunay na lasa, hindi peking tamis. Ito rin ang dahilan kung bakit ang mga taong nagdaragdag ng kaunting mustasa sa kanilang mga pagkain sa mga gulay, lean proteins, o kahit sa mga homemade dressing ay naguulat na mas mabilis silang mabusog at mas matagal na busog. Sa paglipas ng panahon, maaari itong humantong sa walang kahirap-hirap na pagbabawas ng calorie, mas mahusay na pagkontrol sa gana, at matatag na pagbaba ng timbang. Lahat ng walang mahigpit na pagdidieta. Ito ay isang maliit na pagbabago, ngunit mayroon itong malaking ripple effect. Dahil kapag sa wakas ay nakakabusog na ang pagkain, kapag hindi ka na nakikipagdigma sa iyong mga cravings, nagsisimula kang makaranas ng isang bagay na hindi naramdaman ng karamihan sa loob ng maraming taon kapayapaan.
kapayapaan sa pagkain, kapayapaan sa iyong katawan, at sa wakas, kapayapaan sa iyong blood sugar. Kaya, ano ang problema? Well, hindi lahat ng produkto ng mustasa ay pare-pareho. Sa katunayan, ang ilang mga bersyon na nabibili sa tindahan ay maaaring sumasabotahe sa iyong mga pagsisikap nang hindi mo nalalaman. Sa susunod na seksyon, ipapakita ko sa iyo kung paano makita ang tamang uri ng mustasa, anong mga sangkap ang dapat iwasan na parang salot, at kung paano ito aktwal na gamitin upang makakuha ng tunay na mga resulta. 4. Practical na paggamit ng mustasa. Ngayong alam mo na kung bakit makakatulong ang mustasa sa pag-regulate ng blood sugar, pagbawas ng pamamaga, at pagpigil sa gana. Ang susunod na tanong ay, paano mo ito aktwal na gagamitin upang makakuha ng mga resulta? Dito nagkakamali ang karamihan dahil sa kasamaang palad. Hindi lahat ng mustasa ay pare-pareho. Iyang klasikong yellow mustard sa isang plastic na bote, maaaring maginhawa ito, ngunit madalas itong kulang sa makapangyarihang compounds na pinag-uusapan natin, lalo na ang allyl isothiocyanate AITC, ang pangunahing sangkap na responsable sa karamihan ng metabolic benefits ng mustasa. Bakit? Dahil maraming komersyal na brand ang nag-iinit o nagpoproseso ng kanilang mustasa na may mga additives, asukal, at preservatives. Sinasira nito ang mga natural na enzymes at kapaki-pakinabang na compounds na matatagpuan sa tunay na mga buto ng mustasa. Kaya ano ang dapat mong hanapin? Narito ang simpleng tuntunin: pumili ng tunay na mustasa na gawa sa buong buto. Hanapin ang mga terminong tulad ng stone ground, Dijon, whole grain, o organic mustard with ground seeds sa label. Ang mga bersyon na ito ay karaniwang nagpapanatili ng nilalaman ng AITC at naghahatid ng tunay na metabolic effects na tinalakay natin. Ang Dijon mustard, sa particular, ay madalas na naglalaman ng alak o suka, na nagdaragdag sa mga metabolic benefits nito, lalo na para sa insulin sensitivity at panunaw. Pagdating sa paggamit ng mustasa, hindi ito tungkol sa pagpapahid nito sa lahat ng bagay ng walang isip. Ito ay tungkol sa pagdaragdag ng 1 kutsara lamang bawat araw ng may intensyon. At sa kabutihang palad, ito ay napaka-versatile. Ihalo ito sa mga salad dressing na may olive oil, lemon juice, at herbs. Gamitin ito bilang base para sa marinade para sa manok, tofu, o isda. Idagdag ito sa dinurog na abokado, hummus, o kahit sa scrambled eggs, o gamitin lamang ito bilang isang masarap na sausawan para sa mga steamed na gulay. Ngunit dito nagiging mas interesante. Ang mustasa ay hindi lamang nag-iisa. Ang pagpapares nito sa katamtamang dami ng masusustansyang carbohydrates tulad ng roasted na kamote, lentil, or whole grains ay maaaring aktwal na makatulong sa iyong katawan na iproseso ang mga carbs na iyon ng mas mahusay. Paano? Sa pamamagitan ng pagpapahusay ng glucose uptake at pagpapabuti ng insulin signaling sa cellular level, nangangahulugan iyon na hindi mo kailangang katakutan ng carbs magpakailanman. Kailangan mo lang silang ipares ng matalino. Ang paraan na ito ay nagbabago ng pananaw mula sa carbs ang kalaban tungo sa paano ko matutulungan ang aking katawan na mas mahusay na pangasiwaan ang carbs. At ang mustasa ay nagiging bahagi ng equation na iyon. Hindi bilang isang lunas sa lahat, kundi bilang isang praktikal at masarap na tool sa iyong pang-araw-araw na pagkain. Ito ang maliliit na gawi na ginagamit ng tuloy-tuloy na nagtatayo ng pundasyon para sa tunay na pagbabago. At kapag ang 1 kutsara lamang ay maaaring magpalakas ng metabolic function, magpakalma ng pamamaga,
magpigil sa iyong mga cravings, at tulungan ang iyong katawan na tumugon sa insulin ng mas natural. Bakit hindi mo ito susubukan? Dahil minsan, hindi ito tungkol sa pagtuklas ng isang himala. Ito ay tungkol sa wakas na paggamit ng kung ano ang nasa harapan natin sa simula pa lang. Ngayon, bago tayo magtapos, may isang huling bagay akong gustong ibigay sa iyo. Isang simpleng 3-step na routine sa paggamit ng mustasa na maaari mong simulan ngayon, kasama ang paborito kong kombinasyon para sa almusal, tanghalian, at hapunan upang suportahan ang insulin sensitivity buong araw. Ating alamin yan sa susunod. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, siguraduhing mag-iwan ng komento, pindutin ang like, at mag-subscribe para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na health content na talagang mahalaga. At huwag kalimutang tingnan ang description sa ibaba. Inilista ko ang ilang mga pinagkakatiwalaang health products na personal kong sinusuportahan. Ang mga ito ay maingat na pinili upang suportahan ang iyong blood sugar at pangkalahatang kalusugan. 5. Pagsuporta sa kalusugan ng Bituka Good Health gamit ang probiotics. Ngayong natuklasan na natin kung paano makakatulong ang isang kutsarang mustasa sa pagpapanumbalik ng insulin sensitivity at pag-regulate ng gana. Oras na para pag-usapan ang isa pang kritikal, ngunit madalas na binabaliwalang piraso ng puzzle ang iyong bituka. Kita mo, kahit na kumakain ka ng tamang pagkain, maaaring hindi ka tinutulungan ng iyong gut bacteria. Sa katunayan, maaaring mas pinapalala pa nila ang sitwasyon at walang nagsasabi sa iyo nito kapag nahihirapan ka sa insulin resistance. Narito ang maikling bersyon. Ang iyong bituka ay tahanan ng trilyon-trilyong bakterya na kumokontrol sa pamamaga, panunaw, pagsipsip ng sustansya, at balanse ng immune system. Kapag wala sa balanse ang microbiome na ito, na tinatawag nating dysbiosis, nagpapadala ito ng mga inflammatory signal sa buong katawan mo. Ang mga signal na ito ay maaring harangan ang mga insulin receptor, guluhin ang communication ng hormone, at panatilihing mabagal ang iyong metabolismo. Gaano man kalinis ang iyong dieta, kaya ano ang sanhi ng gut imbalance na ito? Ang mga taon ng processed food, artificial sweeteners, antibiotics, talamak na stress, kulang sa tulog, at kahit na sobrang paglilinis ng iyong kapaligiran ay maaaring pumatay sa mga mabuting bakterya sa iyong digestive system. At kapag nawala ang mga mabuting bakterya, pumapalit ang mga masasamang bakterya na nagtataguyod ng leaky gut, immune overreaction, at systemic na pamamaga. Iyon ang dahilan kung bakit ang mustasa, gaano man ito kalakas, ay hanggang doon lang ang mararating kung napabayaan ang kalusugan ng iyong bituka. Ngunit may magandang balita, maaari mo itong ayusin. Isa sa mga pinaka-promising na tool na meron tayo ngayon ay ang tinatawag na symbiotic, isang combination ng prebiotics, ang hibla na nagpapakain sa mabubuting bakterya, at probiotics, mga buhay na bakterya na nagpapanumbalik ng iyong microbiome. Magkasama, sila ay gumagana ng synergistically upang muling buuin ang lining ng bituka, pakalmahin ang pamamaga, at ibalik ang microbial balance na direktang sumusuporta sa insulin sensitivity. Sa particular, ang mga spore-based o well-researched na multi-strain probiotics ay nagpakita ng pangako. Ang ilang mga formula ay mas higit pa sa pamamagitan ng pagpapahusay sa produksyon ng short-chain fatty acid tulad ng butyrate, nakilala sa pagpapabuti ng integridad ng gut barrier at pagbabawas ng pagtaas ng blood sugar. Kapag isinama sa isang simpleng anti-inflammatory na sangkap tulad ng mustasa, ito ay nagiging isang malakas na 1-2 punch.
Tinutugunan mo ang mga sintomas sa ibabaw at ang mga ugat na sanhi ng sabay. At narito ang pinakamagandang bahagi. Maraming tao ang naguulat ng mas mahusay na panunaw, mas kaunting bloating, mas kaunting cravings, at kahit na mas matatag na enerhiya sa loob ng ilang linggo ng pagdaragdag ng tamang probiotics sa kanilang routine. Ang epekto sa blood sugar ay hindi laging agaran, ngunit sa paglipas ng panahon, ang pagbabawas ng talamak na pamamaga sa bituka ay nagbibigay sa iyong katawan ng espasyo upang maghilom at tumugon ng mas mahusay sa insulin. Hindi ito tungkol sa pag-inom ng isa pang tableta magpakailanman. Ito ay tungkol sa paglikha ng tamang panloob na kapaligiran kung saan nagiging posible ang paggaling. Ito ay tungkol sa pagtrato sa loob ng iyong katawan sa parehong paraan na natutunan mong alagaan ang labas. Hindi ka sira. Kulang ka lang ng ilang mahahalagang piraso. At ang pagpapanumbalik ng kalusugan ng iyong bituka ay maaaring isa sa mga pinakamakapangyarihang paraan upang sa wakas ay makaramdam muli ng kontrol. Ngayon, pagsamasamahin natin ang lahat sa huling seksyon. Ipapakita ko sa iyo kung paano bumuo ng isang simpleng pang-araw-araw na routine gamit ang mustasa, probiotics, at tunay na pagkain na sumusuporta sa iyong metabolismo mula sa loob palabas, walang stress, walang kalituhan, puro tunay na resulta. Konklusyon. Kaya narito ang pangkalahatang ideya. Hindi ito tungkol sa paghabol sa isang himalang lunas. Ito ay tungkol sa pakikipagtulungan sa iyong katawan. Hindi laban dito. Isang kutsara lamang ng tunay na dekalidad na mustasa, tulad ng Stone Ground o Dijon, ay maaaring suportahan ang iyong insulin response sa mas maraming paraan kaysa sa iyong inaasahan. Mula sa pagpapabuti ng glucose uptake hanggang sa pagpapakalma ng pamamaga, pagpapahusay ng antioxidant power, at kahit na pagtulong sa iyong mabusog ng mas mabilis, ang mustasa ay higit pa sa isang pampalasa. Ito ay isang tahimik na kaalyado, at kapag isinama mo ito sa mga hakbang sa pagpapagaling ng bituka tulad ng pagdaragdag ng pang-araw-araw na probiotic, hindi ka lamang namamahala ng mga sintomas. Tinutulungan mo ang iyong katawan na maghilom mula sa loob palabas. Walang matinding dieta. Walang pag-aalis ng bawat carb, kundi simple at matalinong mga pagbabago na talagang kayang gawin ng iyong katawan. Dahil ang tunay na kalusugan ay hindi itinatayo sa isang malaking hakbang. Itinayo ito ng paisa-isang maliit na hakbang. At ngayon, ang iyong hakbang ay maaaring kasing simple ng kung ano ang nasa iyong ref na. Kung binigyan ka ng video na ito ng bagong paraan ng pag-iisip tungkol sa insulin resistance, pindutin ang subscribe button at manatili sa amin. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa pagdaragdag ng mustasa o probiotics sa iyong plano. At hey, huwag palampasin ang susunod na video sa description kung saan ipapakita ko sa iyo kung paano ayusin ang iyong morning routine para mapababa ang blood sugar sa natural na paraan. Kaya mo ito. Alagaan ang iyong sarili at magkita tayo sa susunod. Salamat sa panunood ng aming video ngayon. Kung nahanap mong nakakatulong ang video na ito, mangyaring mag-iwan ng like at pindutin ang subscribe button para suportahan kami. Taos-puso naming pinahahalagahan ang iyong suporta at ito ay mag-uudyok sa amin na magpatuloy sa paggawa ng mas maraming impormatibong video para matulungan kayong lahat. Salamat at paalam.